Kristo. Kung totoo po ba siyang namatay o pinatay. At bago diyan, ang tanong, bakit siya namatay or nagpakamatay? Dahil sabi nila nagpakamatay, pinatay. Saan ba talaga ang tama? Si Kristo po ba ay pinatay? Si Kristo po ba ay namatay? Siya po ba ay nagpakamatay? Kasi kung nagpakamatay, he is willing to die. No? Kung siya ay pinatay, walang purpose. Bernis ho ngayon, ang katuruan po ng Christianity ay namatay po siya ng Friday. Okay? Bakit? Sabi nila para daw sa kasalanan ng mga tao. Kung totoo para sa kasalanan ng tao, kaninong kasalanan? Yung kasalanan na hindi pa siya isinilang mula kay Mary? Or yung kasalanan na sa kapanahonan niya, yung buhay pa siya dito sa mundo? Or yung kasalanan ng mga tao na wala na siya, nandoon na siya sa kalangitan? Kung pinatawad ni Kristo, sa anong kadahilanan pinatawad niya? Dahil nagkasala daw ang unang mga tao at wala na raw makadugtong ito sa Panginoon, kundi ang pagpakamatay sa kanyang nag-iisang anak, mabugtong na si Kristo. Totoo po ba? Totoo po yung mga kapatid? Okay. Wala bang kapatawaran ng tao kung siya ay nagkakasala? Wala po bang kapatawaran? Alam niyo ang istorya ni Haring David. Ang istorya sa kay Haring David sa 2 Samuel, basahin ninyo 11, the whole chapter 11, 12. Basahin the story of King David. Si Haring David ay galing siya sa giyera. 2 Samuel, if not mistaken, chapter 11. Ay nandoon siya naglalakad sa rooftop, sa atip. Iba yung atip natin ngayon ay ang atip natin ngayon ay yero, di ba? Sa mga probinsya. Sa atip nila noon ay talagang wala pang simento noon, mga yung mud, yung putik. Okay, yun ang mga sa unang panahon. So habang naglalakad, gabi yun, galing sa giyera, nakita ni Haring David ang isang babaeng naligo. According to the Bible, it's so beautiful in his eyes. So ang tinawag niya ang kanyang servant to inquire kung sino yung babae na yan. At bumalik yung servant at sinabi na yung babaeng naligo, Haring David, ay anak yun ni Eliam. Asawa niyo ni Urias. Yung official mo nga nandun sa giyera. So wala pakialam si David. Dinala yung babae at niyugyug